Good morning guys, good morning mga idol. Good morning sa ating mga ka-espiro dyan sa buong Pilipinas. Sa ating mga ka-hunter, ka-tiksay hunters dyan. Good morning sa inyong lahat. Ngayon meron tayong i-advise dun sa isang nag-aaral daw ng computer science na nahihirapan kasi sa programming natapat sila sa online. So para sa kanya medyo mahirap mag-program via online, via YouTube. Sa isang estudyante kagaya mo, kayang-kaya pa naman yan. Kasi madali lang naman yung pag-aaral ngayon dahil may YouTube na, may Google na. Unlike before, when I was starting a programming in 1992, 93, 94, wala pang internet sa Pilipinas. Nag-uumpisa pa lang ang modem sa Philippines. And that time na inimbento ang modem, mga panahong yun, hindi pa internet kaagad. Ang ginagamit pa lang noon ay bulletin board system o yung connection ng modem to modem or parang point to point. Tatawag ka doon sa isang Manila, tapos makikita mo yung directory doon. Unlike ngayon, mas madali na. Ngayon, by the way, mapabalik tayo doon sa problema sa pinoproblemang coding. So, unang-una, message mo lang ako kung anong lingwahe yan yung kailangan mong i-program. And then, pag-aralan natin, share ko sa'yo. Kung database man yan, pag-aralan natin. Kasi, ang sinasabi, parang gusto niya nang tumigil. Gusto mo nang tumigil. Huwag kang tumigil. Kasi, di naman solusyon yun. Mali yun . Saka, nahihirapan ka na nga or hindi mo na nga alam, titigilan mo pa, lalo mo siyang hindi matututunan. So, the thing you need to do is, magkahanap nga ng mga tao na pwedeng pagtalungan. At the same time, mag-testing ng mga examples from basic to advanced. Paulit-ulit. Pag nagawa mo, gawa ka uli ng bago, ulitin mo na naman yung program na yun at the same concept, same program, same output. Ulitin mo lang. Paulit-ulit. Hanggang ma-master mo yung isang program na yun. Siyempre, kailangan mo ng tiyaga, pagpupuyat. Kasi noon naabot ako ng alas 2, alas 3 na madaling araw. Talagang pagod, nanghihina. Pero kasi habang buhay mo naman pakikinabangan yan. Kaya huwag kang mag-alala kung ngayon may hirapan ka. Dahil mas matuwa ka ngayon dahil mauuna yung paghihirap kaysa dun sa huli ang paghihirap. So mas maigi na yung mauna yung paghihirap sa'yo, napoprogram ka, nahirapan ka, nagpupuyat ka. Basta kumain ka lang ng tama, kailangan ng mas maraming tubig. Tapos paulit-ulit lang. Ngayon, marami ng sistema. Pwede ka humingi ng tulong, kunyari sa akin. Pwede mong i-link sa akin yung computer mo. Tulungan kita. So, makikita ko yung ginagawa mo. Meron namang cellphone para mapakita mo via video call kung ano yung basta kailangan lang natin may internet para maturuan kita. Tapos, yun nga, ulitin ko lang, hindi solusyon ang paghinto para manalo. Sa halip, hindi ka dapat tumigil. Ganun lang naman yun. Kasi kung titigil ka, hindi mo na conquer yung problema, hindi mo na solusyonan. So, ganun din naman sa buhay natin. Kasi yung buhay natin is kagaya lang naman din ng flowcharting na pinag-aaralan nyo. There are certain factor naman na talagang parehong-pareho. Halimbawa, nag-start ka sa start box. So, doon sa start, nag-uumpisa ka pa lang ng iyong buhay. Uumpisa ka ng programming, nag-start ka pa lang ng college. Yan na yung the second box is process. Yung process box mo. Pero bago ka pala mag-process, kailangan mo ng variable. Ibig sabihin, ang variable, yung lahat ng mga tools na kailangan mo, kung sasabak ka sa mga proseso, sasabak ka sa construction, dapat yung mga tools meron ka na, naihanda mo na. So yung mga variables,
Yun yung mga daladala mo ang gagamitin. And then process, yun yung trabaho mo na. Pag nagtatrabaho ka na, yun na yung mga process ng trabaho na gagawin mo. Nagpo-program ka, so yun. And then next is decision box. Yung decision box, yun yung buhay natin. Kasi yung decision box, nagsisimbolize ng kaliwa, kanan, yes or no. Ibig sabihin, symbolizing na, hihinto ba ako o hindi? So yeah, that's the decision na pwede mong gawin sa buhay. So ganun din application. Hindi naman programming lang ang merong flow charting symbol. Ang buhay natin, ganun din. No? Pag nakasagot ka, kung sinabi mong hihinto ka, then mag-exit ka na. Pag sinabi mong hindi ka hihinto, itutuloy mo yung process hanggang makapagpalabas ka ng print report o ng output sa buhay mo, and then mag-exit ka na kung nagkaroon ka na ng magandang resulta. So, ganyan ang process niyan. Huwag kang mahirapan na dahil lang doon sa paghihiram mo sa program. Maliit lang yan. Maliit lang na porsyento yan. Hindi yan dapat tigilan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kayang-kaya pa yan. Magtulungan lang. Good luck sa'yo, ha. Basta message mo ako.